Ito yung craving sa ating ngayong maulan na panahon. Ang sarap nitong sabaw na to, grabe. Nagigising ko nga lang pala dito guys dahil nakaramdam na ako ng gutom na may kasamang scripted. Kaya naman lumabas agad ako ng kwarto para maghanap ng makakain. Kaya naman tinignan ko yung lamesa kung may tira pa akong pagkain kagabi. At ayun, wala nang tira dahil kinain na ng mga aswang. Kaya naman agad ako lumabas ng bahay para i-check yung panahon dahil bibili ako ng makakain sa labas. Nako, maulan. Medyo maulan ngayon, so nag-crave ako sa munggo. Tara, papakita ko sa inyo paano magluto ng masarap na munggo ngayong maulan na panahon. At pababa na nga pala ako sa may bahay ko para pumunta sa may talipapa para mamili ng mga sangkap na lulutuin ko sa aking lulutuing munggo. May baboy pa? Wala nang baboy? Wala akong karne, sir. Wala ang karne ngayon? Pag dito, 60. Dito, 120. 150. Wala nang bawas yan? Oh, tawad pa yan. O, 370 dito na ako sa mura-mura. 150. So, meron na tayong buto-buto, pangunggo. Te, paano ang munggo dyan, te? May munggo ka dyan? Kano kamatis? Ano, 60 lang ang kilo. Mall naman. Mura na nga yung kamatis. Pag mga gwapo talaga, ano talaga eh. Kailangan natin magtipid ngayon. Alam mo, mahal ang bilihin. Yung kamatis sila parang ano, mansanas kalaki. Tatlo lang. Ampalaya, masarap na ampalaya. Pucha, wala na to, ano to, lamog-lamog na. Wala nang bagong ampalaya. Meron dito. Ito pala, ang bago. Ikita lang may isang pirasong lamog, lamog na lang. Sinira agad yung paninda. Chicharon, magkano to? 15? Dalawa. So ito na, ready na yung pangmunggo natin. Magluluto tayo ng munggo ngayon. Let's go! May konting trouble tayo mga brother kasi yung binili nating munggo, hindi nalagay ni ate dito sa plastic. Nakalimutan sigurong ilagay dito yung binili nating munggo na hilaw na lulutuin natin. So ang good news naman, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Meron dun beans na tira, yung pusil kung tawagin sa amin sa Ilocos. Ito yung white beans na mas masarap pa sa munggo. Para munggo din siya pero mas masarap pa to sa munggo. Medyo matagal lang itong pakuluan dahil matigas nga to. Ito yung buto ng sitaw. So ito na lang ilulutuin natin kaysa sa munggo. Parehas lang din to. Lulutuin natin sa buto-buto na may mga sahog na mga gulay-gulay. Pasensya na guys, medyo basa ako dahil nabasa ako ng ulan. Wala akong dalang payong eh. Ang lakas ng ulan. Kaya let's go, luto na tayo. Inilabas ko na rin pala dito itong pressure cooker na gagamitin ko dahil medyo matigas yung lulutuin natin na beans pati yung mga binili kong buto-buto. Kasi kung hindi natin gagamitin ng pressure cooker yan, aabutin tayo ng madaling araw. Ang pakulo nitong buto-buto at yung beans na binigay sa akin ng nanay ko. At syempre, huwag nyo rin kakaligtaan na linisan yung karni na yan dahil kung ano-anong insekto, ano nga dumadapo dyan. Dahil sa palengke nga ay nakadisplay lang mga karni nila at walang mga takip na plastic. Ito nga pala yung beans na hiningi ko ay mama na galing pang Ilocos na ang tawag sa amin ay pusil. Ang pusil na luto nga pala guys ay parang munggo lang din pero ibang sangkap ang mga nilalagay. Ulitin ko guys ha, baka ibasyo na naman ako. Sabi ko, halos parehas lang ng munggo ang pagkaluto. At kung kayo naman ay gagamit ng pressure cooker, make sure na nakatakip na maigi ang takip niyan dahil kung hindi, pwede kayong masabugan o maaksidente sa pagputok ng takip niyan. At ito na nga guys, ipapakuluan na nga natin siya ng 30 minutes para naman makuha natin yung tabang lambot na gusto natin sa beans. At habang nag-aantay naman tayo na lumambot yung beans na pinakuluan natin, hiwain na rin natin yung mga sangkap na gagamitin natin ating lulutuin na sinabawan na pusil. Mga sangkap nga palang gagamitin natin dyan ay bawang, sibuyas, kamatis, ampalaya, chicharon at dahon ng sili. Nakalimitan ay ginagamit sa sangkap sa pagluto ng munggo. At ang original naman na pagluto sa amin ng pusil sa aming lugar ay hindi ginagamitan ng ganitong mga sangkap o gulay. Bagkus talong tsaka dahon ng malunggay lang ang aming nilalagay. Kumukulo na rin yung pressure cooker. Pag wala kayong pressure cooker, nakabutin kayo ng ilang oras. After 15 minutes nga na pag-pressure cooker ng ating karne, susunod naman nating gisahin yung mga sangkap na gagamitin natin sa ating pusil. Ang una kong ang ginisa dyan ay ang sibuyas at bawang. Medyo mapula na yung bawang sibuyas, isinunod ko naman yung kamatis. At dito naman ay naglagay ako ng pork cubes at paminta. Sunod ko na rin inilagay yung binili kong bagong isda. Dahil ang original na pagluto ng pusil ay ang ginagamit nilang pang-alat ay bagong isda. Grabe ang sarap nito. Tapis.
So yun na guys, nagluto tayo ng posil. Ito yung kilalang pagkain sa amin sa Ilocos. Actually guys, dapat munggo to. Aksidente na bumili tayo ng munggo. Hindi na ilagay ni ate dito yung munggo na binili natin. Buti may tabi yung nanay ko na posil. Ito yung buto ng sitaw na pinatuyo. Tapos ito na. So ito siya guys, parang munggo rin pagluto. Pero sa amin sa Ilocos ay, hindi ito nilalagyan ng kung ano-anong gulay. Ang nilalagay itong gulay dito, talong lang. Tsaka ang pinangaalat dito ay bagong isda. So ito siya. So tikman natin. Ayan. Sa tuwing pinakain ko to, akala ko nasa Ilocos ako. Tikman natin. Ang lambot na rin ng beans. Oh. Oh. Sa mga gusto magluto ng ganito, magluto rin kasi inyo ha. Subukan nyo itong posil na kasi dating naluto kong posil na dapat munggo. Panoorin nyo yung buong video para makuha nyo yung pagluto nitong posil na to. Yun, kain muna ako. Nagugutom na ako eh.